Hello everyone! Happy great day po sa lahat ng aking mga followers, aking mga viewers, mga sharers ng aking mga videos. Kahit hindi kita followers, basta viewers kita at saka sharers ng aking mga videos, I love you. So this day, meron po tayong isang sender po na hindi ko akalain ganito ang istorya na isasubmit niya sa akin o isasabi. Gusto niyang iiri ang kanyang problema. Hindi ko alam kung magugustuhan ba natin itong mensahe niya. Habang ako'y nagbabasa sa kanyang nilalathala, natawa ako. Meron palang babae na ganito. So, pakinggan niyo po kung ano ang sinasabi niya. Dear Ate Lona, ako po si Charis, 38 years old. Taga Cavite po ako, Ate Lona. Isa po akong trabahante na ngayon. Meron po akong opisina dito po sa malapit lang sa amin. Alam niyo, Ate Lona, di ko alam kung hanggang ngayon hindi pa ako nag-aasawa. Gusto ko nang mag-aasawa, Ate Lona. Kaso, hindi yata ako pinagpala sa mga lalaki. Dahil din ito sa aking kagustuhan. Matatawa talaga kayo sa ugali ko, Ate Lona. Kasi po, nung edad po ako ng 20 years old, doon ako nag-umpisa na magkaroon ng boyfriend. Aaminin ko sa inyo, nasa edad na yon, hindi na po ako virgin. Uy, hindi na siya virgin pa. Ako po si Charis, isang babaeng sexy. Kasi balingkinitan yung baywang ko. 25 lang ang baywang ko, Ate Lona. At ayaw kong kumain ng rice. Kaya maliit talaga ang katawan ko. Mahaba ang buhok, 5'6" ang height, maputi, at saka singkit ang mata at matangos ang ilong. In short, maganda po ako, Ate Lona. Ang ibang mga lalaki, pag tumitingin sa akin, lalo na kung kakilala ko, kaopisina ko, o ngayon nasa opisina ko, marami talagang lalaki na humahaling sa aking kagandahan. Uy, maganda ka talaga, Charis. Pero, dumating sa point po na sa panglalaki ko, ang bilis ko po na maingganyo sa mukha ng lalaki, lalo-lalo na tall, dark, handsome. Hoy! May criteria ka, Charis. At saka, aaminin ko din sa iyo, Ate Lona, hindi lang yan ang tinitingnan ko. Ang gusto ko sa lalaki, yung malaki. Uy! Malaki! Uy, Diyos me, marimar. Gusto ko po ng malaki, Ate Lona. Nagalit yung BGM ko. Hindi lang po tall, dark, and handsome, Ate Lona, ang hinahanap ko sa isang lalaki. Sad to say po, ang nauna pala sa akin na tumikim ay ang aking pinsan. Mahiya man ako pero yan ang totoo. 19 years old ako, nagkaroon ako ng tropa na kasama ang aking pinsan. Gwapo naman kasi ang pinsan kong iyon kasi nga lahi kaming mga magaganda at gwapo. Nalasing po kami sa aming tropa, nagiinuman, kaya nagkasarapan din pagkatapos nalasing. Uy! Mahiya man akong aaminin, Ate Lona, flirty talaga ako. Hindi ko alam bakit malakas ang aking self-confidence dahil ba sa kagandahan ko. Pero alam mo, Ate Lona, wala ako sa utak. Kung tatanungin mo, beauty lang ang meron sa akin. Beauty. Hindi po ang brain. Aaminin ko, bubo talaga ako, Ate Lona. Kaya ang mga lalaki, pag mag-promise sa akin, madali akong maniwala. Hindi pa yung problema ko ang isasabi ko sa inyo. Ang inalathala ko muna po ay ang aking experience about sa bimbang.
Uy, bimbang, my goodness. Ngayon lang ako nakarinig ng ganitong letter I. Pagpatuloy natin. Alam ko, Ate Luna, na magagalit yung followers mo at saka viewers mo dahil dito sa aking liham. Nakakatawa man, pero sinali ko na po ang aking experience dyan sa bimbang na yan. Masarap ako, Ate Luna, pero bobo lang. Nung una, tinago namin ang relasyon namin ng aking pinsan kasi nga mahiya kami. Tago-tago po kami, nagbimbangan kahit saan kami mag-abot. Dalawa kaming nagmamahalan. Sabi nila, bawal daw kasi kadugo. Ang edad po niya, anong panahon na yon is pareho lang po kami. Mapusok. Gwapo ang pinsan ko. Ayoko siyang mapunta sa iba kaya sabi ko sa kanya, tayo na lang. Nung may pareho kaming nagkaintindihan, sabi niya, bawal daw. Bawal daw, Ate Lona, ang magkaroon ng kasintahan na pinsan. Second degree na po siya na pinsan. Hindi ko sinabi sa aking mga kapamilya po na ganon. Ganon din siya. Inilihim namin nagtikiman, Ate Luna. Mapusok kami noon kasi that time is running 20 po kami. Kaya sabi ko po sa inyo, edad na 20, wasak na po sila Stima. Pambirang cinder to. Saan mo ba ako nakikita, Day? Ipagpatuloy natin. Sira na po sila Stima, Ate Lona. Pero hindi ako nagsisisi kasi ako ang nauna sa pinsan kong gwapo. Meron naman po siyang kasintahan, pero mas maganda ako doon Diyos niyo, Marimar. Mas maganda ako doon, Ate Luna. At saka sabi ko sa pinsan ko, mas maigi nang siya ang maukauna sa akin kaysa ibang tao. That time po, kabobroken lang po namin, kabobrok or kahiwalay lang po namin ng jowa ko na classmate ko. Broken ako noon, kaya nung i-comfort ako ng pinsan ko, ay nagtikiman kami. Nahulog ang loob ko sa kanya at siya rin. Nakalimutan namin, nakadugo ko pala siya. Ang nangyari na, Ate Luna. Nahiya man ako, pero aminin ko sa iyo. Siya po ang pinakauna po nakatikim sa aking ang tawag dito? Bibingka. Patay na. Sorry, Mita. Huwag mo akong Mita. Nagbasa lang talaga ako dito, Mita. Siya po ang nauna. Ang sarap niya po. Ang sarap. Pinakauna, masakit, syempre. Pero masarap talaga, Ate Luna, ang mga ganyang bagay, di ba po? Batang-bata pa ako noon eh. So, will it, my letters or my story short, nagkaroon kami ng relasyon. Nagkaroon kami ng relasyon na 5 taon. Nung natapos ko na po ang aking pag-aaral, nakadecide po akong pumunta sa Manila. Ayaw niya, pero patuloy pa rin kaming nagbimbangan, Ate Lona, sekreto nga lang. Nagtaka yung mga parents namin, sobra naming close. Nagtaka ang parents namin, both kami wala ng jowa. Nakikita nila na minsan, doon kami sa salo-salo, na sweet yung pinsan ko sa akin. Hinayaan lang siguro nila, akala nila, pinsan lang talaga ang threaten namin. Pero sa totoo lang, hindi na po pinsan. Nahiya kaming dalawa. Kaya nag-decide ako kasi sabi ng kaibigan ko na si Chelsea na kailangan kong iwasan. Hindi ko na lang po sasabihin ang pangalan ng lalaki po. Oo, kasi mahihiya ako. Sabi ng kaibigan ko, samahan niya ako doon sa Manila. Iwas ako sa pinsan ko. Baka daw
ako ay mabuntis. Sabi ko, hindi ako mabuntis kasi meron akong contraceptives na ginagamit. That time, natakot naman talaga kaming dalawa sa una, pero kalaunan, hindi na. 5 years ang relationship namin, Ate Lona. That time, 20 years old ako hanggang 25. So I decide to go in Manila. Nagtrabaho ako kasama ng aking kaibigan. Now, nandito na po kami sa Manila po, sa Tandang Sora. Doon po kami nagtrabaho sa malaking departamento. Sa panahon iyon, Ate Lona, ang aking kaibigan ay mayroong jowa. Pero ako, wala. That time po, hindi muna ako nag-entertain ng lalaki. 25 years old ako noon, Ate Luna. Kalaunan, kasi naiinis ako kasi sweet sila. Ako wala akong jowa. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko papalitan ang pinsan ko. Pero isang araw, merong matanda, Ate Luna. Matanda pa sa akin. 35 years old ang lalaki, nagkagusto sa akin. Hindi ko alam kung bakit nagustuhan ko siya, may asawa. May asawa na po siya, Tiluna. Palagi siyang nagpunta doon sa aming tinitirhan. Dinalhan niya ako ng kahit ano-ano. Hindi na nga kami nagbili ng mga groceries kasi dadalhan niya ako. Every time po na pupunta yung lalaki doon sa aming tinitirhan, yung kaibigan ko at ang jowa niya aalis. So magbimbangan na naman kami, Ate Lona. Kahit hindi ko gusto, basta kay may tinatawag akong jowa, go. Masarap ako talaga, sabi niya. Gusto na daw niyang hiwalayan ang asawa niya. Kasi ako daw ang mas masarap. Masarap daw. Grabe din nga babae yun, no? Hot na hot. Yes po, totoo po ang nangyari. Tinago namin ng again 5 years. So that time, I am 25 plus 5 is equals 30 years old na ako. Hindi pa rin ako nagkaanak. Gusto kong magkaroon ng anak pero ayaw ko doon kasi merong asawa. Uminom na naman ako ng contraceptives, Ate Luna. Kahit may naramdaman ako sa aking puson na nakakaiba. Hindi ko alam kung ano yun, pero uminom lang ako ng gamot para pampakalma. Bimbang dito, bimbang doon. Yan ang buhay ko sa jowa kong 35. Malakas siya eh. Round 5 ang kaya namin. Hindi ako mahiya sa iyo, Ate Lona, kasi alam ko nababasahin mo ito. Kakaiba man ang mensahe ko, pero yon ang totoo. The time will goes, nalaman ng kanyang asawa. Sinampal ako doon sa trabahuan ko. Hindi ako nahiya, Ate Lona. Kasi sabi ng lalaki, mahal ko yan. Ako sana ang pinili. Pero sabi ko, huwag mo akong piliin. Piliin mo ang asawa mo at humingi ako ng sorry ng kanyang asawa. Ako na po ang lalayo, ma'am. So sa panahon na yan, naghiwalay kami. Pinapili ko siya doon sa asawa niya. Wala na akong lalaki. Sabi ko sa kaibigan ko, lipat tayo ng trabahuan na hindi nila alam para malayo. Nag-oo naman. Sumang-ayon naman ang kaibigan ko kasi kung saan ako, doon siya. Doon din, isasama din niya ang kanyang boyfriend na sobrang gwapo din sa tingin ko. Pero hindi ko tinalo. Kahit ilang beses kami po na minsan nagising na lang ako na nagkatabi kaming tatlo kasi nga na lasing. Every time na may occasion po, nandoon ang lalaki. Under Bisaya din siya sa kanyang jowa ng kaibigan ko. Under talaga siya. Anong sasabihin ng kaibigan ko, susundin niya.
Sunod-sunuran po siya sa kanyang jowa, sa aking kaibigan, Ate Luna. Noong panahon na pumunta kami sa ibang departamento, nag-apply kaming dalawa para makaiwas sa lalaki na may asawa na umaling sa akin. Nakapasok na naman kami dyan po sa Farmers na department store. More in shoes po yun. Nagbibinta po yun ng shoes, Ate Lona. Isa po ako doon sa promo. Siyempre, maganda. Maliit ang katawan, puti, matangkad. Naging promo. Malaki ang sahod ko doon, Ate Luna, kaya doon ako nagtagal. 35 years old ako hanggang sa kasalukuyan, nandito pa rin ako nagtatrabaho sa Farmers. Hindi po yun Farmers Ate Luna na sa bukid. Farmers po ng tindahan ng sapatos. Meron ako mga lalaking na-meet, naging jowa, tikim-tikim lang. Ganyan ako, Ate Luna, parang hindi ko na, I doesn't care my health anymore. As long as nag-enjoy ako, nagbimbang kami, every time na meron akong karelasyon, magbimbangan talaga kami, Ate Luna. Hinahanap na yan ng katawan ko. At saka naman, ang lalaki, gustong-gusto niya ang ginawa ko. Ako talaga ang magdadala, Ate Luna. Kaya karamihan sa mga lalaki, enjoy na enjoy. Umabot sa point na 42 na, ngayon na, bago na. Hiniwalayan ko yung iba kasi maliit ang sa kanila, Ate Luna. Lahat ng mga lalaki except lang po sa aking pinsan, malaki. Satisfied ako, ang sarap niya po sa kama. Yung the rest na tao or the rest na lalaki ko sa buhay, puros maliliit at hindi ako satisfied. Hindi sila marunong sa kama. Ang hindi maalis-alis sa aking isip at puso ang aking pinsan. Pero matanda na kami. Meron na din siyang pamilya. May asawa at anak, 2 anak at ang asawa ay teacher. Hindi na po ako nagparamdam kasi ako na mismo ang nahiya kasi nga 42 years old na ako ngayon at wala pa akong asawa. Still single po ako hanggang ngayon, Ate Luna, dahil hinahanap ko sa lalaki yung malaki. Laki? Uy, Diyos mio. Uy! Pagpatuloy natin. Totoo po yan. Ayoko sa maliit. Hindi ako nag-i-enjoy. Gusto ko sa malaki. Isang beses, last month, Ate Lona, umalis po ang aking kaibigan, umuwi po sa amin. Kaming 2 na lang ng jowa niya ang naiwan sa aming apartment. Hindi ako makatulog. Minom ako ng tubig. Pagdating ko doon sa kusina, nandoon ang lalaki uminom din ng tubig. Kasi sabi niya, nainitan siya. Naka-nighties lang po ako doon, Ate Luna. Paglabas ko sa kusina, nakita na niya ako diretso, hindi na ako makaiwas. Sa totoo lang po, palagi akong nag-iiwas sa lalaking ito kasi every time na makita ko siya po, naglalakra o nagmamarka yung baba niya, ang laki, Ate Luna. Natawa ako dito sa malaki. Ang laki po, ang sarap laruin. Kaso lang, hindi ako ang may-ari. Hindi ko talaga gagalawin yon kasi promise ko sa aking kaibigan na sabi niya isang beses na please, wag mong taluhin ang aking jowa. Akin ay akin. Sayo ay sayo. All support ako sa mga ginagawa mo, friend, pero wag mong galawin ang aking minamahal. Kaya hindi talaga ako gumawa ng mga bagay na ayaw ng aking kaibigan. Kasi alam ko, mas importante siya
kaysa lalaki. Matagal na po kaming kaibigan, since 20 years old pa po ako hanggang ngayon. Ang nangyari po, Ate Luna, nainitan ako kaya pumunta ako sa kusina at pareho kaming naramdaman. Mainit. Mainit naman talaga ang sitwasyon namin dito sa Manila. Ang klima ng Manila, Ate Luna, iba sa probinsya. Mainit. Siya rin pala nainitan. Ang dami niyang pawis sa katawan, Ate Luna, pati sa kanyang noo. Pagpatuloy natin. Ang dami niya pong pawis sa Ate Luna, pati sa kanyang noo. Ang ginawa ko po, kumuha ako ng tissue o table tissue po or table napkin para ipunas ko sa kanyang noo. Hindi niya ako napansin na nagpunas sa kanyang noo, pero ang tiningnan niya ang katawan ko. Kasi yung jowa naman niya, t-shirt at saka shorts lang pag natulog. Ako, Ate Luna, iba, night test talaga. Kasi ang sarap matulog pag night test ang sinusuot. Palagi siyang tumitingin sa aking dibdib. Wala akong bra, Ate Luna. At saka sa baba, tibak lang. Yun, ganun ako matulog. At maiksi yung night test ko, kulay puti. Ang nangyari, Ate Luna, while pinunasan ko siya, pabiro kong sinasabi, ano ba ang ginawa mo? Kay dami-dami ng iyong pawis. Sumagot siya na wala naman, nainitan lang. Pero ang mata niya nandito sa aking katawan. Dumadabog-dabog ang dibdib ko, Ate Luna, that time. Ang gwapo ng jowa ng kaibigan ko, pero I keep my promise na hindi ko yun patikimin sa aking bibingka dahil hindi ko tataluhin sa aking best friend yun na jowa. Kaya walang talo-talo. Nagpatungo ako sa refrigerator. Patuloy din siyang tumingin sa aking katawan. Na-feel ko talaga, Ate Luna, ang init ng kanyang pagtingin. Pero binaling ko yung mata ko doon sa tubig na malamig. Nung pagbukas ko sa refrigerator, Ate Luna, kukuha na sana ako ng malamig na tubig. Tinikman ko ang malamig na tubig, nabuhos sa aking katawan dahil niyapos niya ako bigla. Natapon ang tubig na malamig dito sa aking dibdib at dinilaan niya, Ate Luna. Huy! Patungo siya sa aking labi, muntik kong nabasag o nahulog ang baso. Kinuha niya ang baso, nilagay sa itaas ng refrigerator at saka ako ang niyapos niya. Hinalikan niya ako ulo hanggang paa. Nakatayo lang ako, Ate Luna, hindi ako nakapagsalita. Hinubad niya lahat ang aking kasuotan. At nagkaroon kami ng bimbangan doon sa kusina. Diyos mio, To make the story short, lagpas langit ang aming naramdamang dalawa. Dalawa lang kami doon, Ate Luna, kaya walang makapigil. Ang aming posisyon doon lang talaga sa mesa. Nung sinabi kong napagod ako doon, kasi masakit sa likod, masakit sa paa, pumunta kami sa aking kwarto doon sa bed, naglaro. Doon siya natulog, doon kaming dalawa nagsalo buong gabi. Nung pagkamadaling araw na nagising ako, napatingin ako sa gilid ko para akong hindi makapagpaniwala. Ang sarap niya, Ate Luna. Yun ang hinahanap ko. Magaling sa kama at malaki ang batuta. Animas, kanglayana ka. Hindi ako mahiya, Ate Luna. Yun ang gusto ko, malaki. Umiyak ako bigla pagtingin ko sa mukha. Doon ako natauhan. Doon
Bumalik sa aking alaala ang sinabi ng aking kaibigan na wag mong galawin ang akin. Ang akin ay akin, ang sayo ay sayo. Na-feel ko ang guiltiness, Ate Lona. Sa totoo lang, pag ikaw pala ay may naramdaman, go ka lang ng go. Hindi mo maisip kung ano ang kalalabasan. Bigla siyang nagising at nakita niya akong umiyak. Niyapos niya bigla ako na walang saplot. Sabi niya, bakit ako umiyak? Ang sabi ko, paano hindi ako iiyak? Nag-promise ako ng kaibigan ko na hindi kita galawin. Ngayon, kaya tayong dalawa nandito sa isang kama at nagtikiman. Tikiman yan. Uy! Saan ako? Nawala. Nagtikiman. Hindi siya takot, Ate Lona. Hindi rin siya galit. Bagkus, sinalikan niya ako ulit sa aking mga labi. Pinipigil niya ang aking pag-iyak. Ang sabi niya, mahal kita, matagal na. Pinigilan ko lang kasi ang akala ko hindi mo ko gusto. Nagtiyaga lang ako sa kaibigan mo na hindi marunong sa kama dahil siya po ang nagpapakain sa akin dito sa Manila kasi ang sahod ko pinadala ko sa probinsya. Kaya pala no. Tiniis ko siya dahil every time na makita kita, happy na ako doon. Meron pala siyang lihim na pagtingin sa akin, Ate Lona. At ngayon kaming dalawa na nagsalo sa sarap na putahe. Ang tanong ko, paano ko, Ate Luna, sasabihin sa aking kaibigan? Paano ko ngayon ipaliwanag? Ano po ba ang dapat kong gawin? May message akong natanggap sa aking kaibigan na sabi niya, kumusta na daw ako at saka yung boyfriend niya. Umalis ba daw ng bahay? Sabi ko, hindi. Nandyan lang yan sa kwarto niyo. Kanya-kanya kaming nagluto sa pagkain namin. Pasok sa kwarto. Ang sabi niya, uuwi na daw siya bukas. Kinabukasan, bago dumating ang aking kaibigan, nagtikiman na naman kami. Kasi nag-chat siya sa jowa niya na 5 p.m. daw siya makarating. Galing probinsya po kasi. Ang sabi niya sa tanghali, 12 to 4 o'clock magbimbangan kami. Siguro last na yun. Kaya promise ko sa sarili, okay, last na yun. Nagawa namin, Ate Lona, ang nangyari. Ang sarap sa feelings, yung satisfied ka. Pagka 5 o'clock, dumating na yung kaibigan ko. Nagtanong siya sa amin, kumusta na daw kaming dalawa. Okay lang, pero mayroon ng something na na-feel ko, Ate Luna, nahiya ako. Nahiya ako dahil hindi ko pinapanindigan ang aking promises sa aking kaibigan. Parang walang nangyari sa amin ng jowa niya that time. When the time goes by, 3 buwan po ang lumipas, nang nakaw kami sa kama po. Pag wala ang kaibigan ko, doon namin gagawin ang aming mga ginagawa. At saka araw-araw po iyon. Kasi ang nangyari, mag-duty sa gabi ang kaibigan ko, ako naman sa umaga. So sa tanghali hanggang gabi, ako ang kasama ng kanyang jowa. Sa umaga, sila. Ang lalaki kasi online na lang siyang nagtrabaho. Mayroong kumpanya na sa online lang
siya nagtatrabaho. Pero ang mga gadgets na ginamit niya ay sa kaibigan ko. Yun ang nangyari sa amin, Ate Lona. Paulit-ulit, hanggang dumating sa point na nagsusuka na ako. Naramdaman at nakikita ng aking kaibigan. Buntis ako. At dito ako hihinto sa aking mensahe sa iyo, Ate Luna. Nagtanong sa akin ang kaibigan ko kung kanino daw. Na wala naman daw akong jowa. Buntis ba daw ako? Hindi ako nakasagot.